100 bilyon. Yan daw ang dinidemand na insertion ni Bongbong Marcos kada taon, mga kababayan, simula nung naupo siya sa pwesto. Yan ang bagong binisto, mga kababayan Doon sa pasabog ni na Mike Defensor, mga kababayan, ina Zaldico, at isiniwalat naman itong sinaka Eric ngayon, mga kababayan. Ganyan daw ang kanilang kalakaran. Ganyan kabulok at kakurap ang ating gobyerno, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Alat na, no, the quota imposed by Marcos upon Saldico and the group of Romualdez ay dapat may 100 billion. 100 Ulitin ko lang, 100 billion! baka na-misheard nyo. 100 Billion. billion pesos every budget Every ng year, mga kababayan, na every year. taon, mayroon dapat para kay Marcos dyan sa budget na yan. Ma'am Lorraine. Aroy. Napakabuha ka ng ina nitong si Marcos, no? Ubod talaga. Grabe, no? Kasi you know how ridiculous it is. Talagang makita mo, no? Apart from the fact na talagang magnanakaw siya. Obvious, no? Wala din siyang alam. Sobrang walang alam kasi yung... Walang alam sa pamumuno. Yun nga ang sabi ni VP Inday, mga kababayan, hindi niya alam maging presidente. Insertions sa budget na yan, hindi ginagawa ng Pangulo yan. Kasi, nang kahit na sinong Pangulo sa Pilipinas, kasi... Sila yung gumawa nung nung NEP. Sila naggawa nung sa opisina. Nakita nyo yung mga kababayan, graph doon sa Korte Suprema na dinidinig ngayon, under the Marcos administration, lumobo ang unprogrammed fund, ang mga insertion, mga kababayan. At hindi nakakuha na kakampi itong sinabangag, mga kababayan talaga. Kaya talagang padedisgrasya yan sila, mga kababayan. Talagang disgrasya ang kahahantungan nila. Hindi na nang galing yung National Tama. Expenditure Program. In-explain ni Astra recently na ayun pala yun, no? Talagang Astra. kaya pala si PRRD. So sa madaling salita, binaliktad talaga, bend na naman ng bend itong mga ito ng Mga proseso bangag. para siya talagang obviously para makasingit Para siya makanakaw. ng pagnanakaw niya. Mm. And I always think of Ang problema, mga kababayan, ang problema, ang kinakaltasan nila ng budget, mga kababayan, yung mga importanteng proyekto sa gobyerno, yung mga subway, mga tulay, mga parte sa infrastructure, mga kababayan, kinat off nila, ginawang flood control fund. the Barangay Development Program na ang with just 20 something billion, the thousands of barangays got 20 million each at dahil doon napabagsak natin ang CPP. Yes, Diba? that's Kasi true. Sana nilaan na lang sa barangay development mga kababayan program dahil kawawa yung mga barangay natin I-distribute na lang sa mga barangay mga kababayan para sa kanilang programa sa kanilang barangay. Natin yan pero yung ninanakaw ng magnanakaw na Bongbong Marcos na yan, pero Magnanakaw. to me, At saka, sana kung maupo na si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, bigyan natin ng dangal itong ating mga barangay tanod. Kawawa, mga kababayan, yung ilan, per month 500 lang ang sahod. Malaki na yung 1,000 per month. Tapos gabi pa sila mga kababayan. Gawin na silang regular employee. Buwanan na ang kanilang sahod at arawan, mga kababayan, yung computation. Yan ang kawawa talaga. May pamilya din yan Nasasaksak pa yung iba. Dahil sila pa nauuna, mga kababayan. Dahil sila ang frontliner. Yung mga barangay talaga. Pati na yung barangay employees, mga kababayan. Yung iba dyan na nagtatrabaho sa barangay. Allowance lang. again, Tapos ang mga buhaya, mga kababayan, grabe. Overflowing of mga nakaw na pera. Male-maleta. the one that's on trial right now is not Marcos anymore because we already know that magnanakaw siya, di ba? But the people who are covering up for him, Yeah. government, this Ito, entire mga kababayan, test na ito sa Korte Suprema. Kung kakatig siya kay Marcos, mga kababayan, Korte Suprema, wala na. Goodbye Philippines na, mga kababayan. Hindi na nga kailangan ikaso yan, mga kababayan, yung sitwasyon ni Marcos ngayon dahil maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagiging pagkakawatan. Kaya eto Korte Suprema, kung kakatig pa kay Marcos, wala na talaga, goodbye na. Goodbye Philippines, mabuhay. O hindi na nga mabuhay. Siguro tayo, mamatay na tayo. Kawawa naman Pilipinas. government agency is covering up for him, which is why we laud the recent announcement. Ma'am, including the media, Yeah. Pinagtatakpan Media. Bakit walang ang media? Walang nagka-cover sa media, mga kababayan. Di ba? including simbahan. Pati Yes. simbahan. Katolika. Na Oo. mga
Grabe no, mga simbahan mga kababayan na mga NPA ba yung nasa simbahan? Tataka tayo no? Tatanong lang. Hindi magiging posible kasi itong nangyari, itong ginagawa nila ngayon, massive na historical na pagnanakaw sa Pilipino, never Yes. before seen, never ito nakita, and this would not have been possible without the lies of media. Yes. Hindi nila kaya ito. Kung I agree. ang media natin ay may professionalism, meron talagang sinusunod pa ang code of ethics, hindi nila they would have investigated this, pero hindi. Kasama ang media dito sa pagtatagop. Kasama sila sa binabayaran ni Bongbong Marcos Bongbong para magsinungaling sa taong bayan. In other words, I would Ma'am, just repeat. excuse me, ma'am. Yeah, Ma'am, go naalala ahead. mo pa? Yeah. Ibalik ko lang sa ma'am, briefly lang Yeah. ito. Naalala mo pa kung paano umasta ang PCIJ, Philippines Ayan, may PCIJ. Parang nangangamoy NFA din yan Center for Investigative Journalism nila Marites Bitog, ang Vera Files nila Ellen Tordesillas, Nasaan na sila ngayon? kung makaatake kay Pangulong Duterte Nasaan na sila tungkol ngayon? doon sa mga frigate scandal, tungkol sa AGK, akala mo ang wagas. Asa ng isang artikulo nyo Tapos ngayon, trilyon, wala man lang ni isang artikulo. tungkol sa investigative journalism na tinatanong ni Ma'am Lorraine ngayon sa inyo at ng taong bayan. PCIJ, Vera Files. Ma'am Lorraine, go back to you. Not just all of them, what you mentioned, but even Inquirer. Isa pa. Inquirer na. Ano yung Inquirer Tinatambalos-los na mga kababayan These major dailies, no? Daily Tribune, lahat Rappler. sila tahimik, no? Lalo ng Rappler. Rappler, lahat sila. No, Rappler kasi CIA yan. So, CIA. hindi expect na kagandahan dyan. Di ba? Wala yan. Di naman talaga journalists yung mga Yes, yan. yeah, And the real journalists, no? Again, I will repeat, no? Yung pagnanakaw na ganito ni Marcos na tambuhalang pagnanakaw sa Pilipino, hindi yan magagawa kung walang nagsisinungaling na media at kung walang Tama. nagtatakip at walang nagtatahimik at walang nagpopropaganda para kay Marcos. Kung Tama. ginawa ng media ang trabaho nila, journalism, yung totoong journalism, talagang mag-i-investigate ka, talagang magtatanong ka, Peke mga hindi ito mangyayari. mga bayaran yan. Yan, nasasabihin na natin. Bayaran. Hindi. Kaso, hindi nila ginagawa. Sa Propagandist, mga kababayan. madaling salita, kasama sila sa conspiracy to steal from the Filipino people. Part of Itong the plunder na problem. ito, hindi Media is ito si part Marcos of lang the ang problem. gumawa. Hindi niya kaya itong mag-isa. Drug addict nga yung putang ina. Jutang Ano gininis. mo kaya niya, di ba? Kundi mag-adik-adik. Pero, Ay, piw-piw. agad-agad binayaran nila Martin Romualdez ang media, bumili ng media, etc. etc. So, for me, sa takdang panahon, Sa takdang dapat litisin panahon. ang media sa ginawa nila. I-audit yan, mga kababayan. I-audit. Lahat ng tumanggap ng maleta na yan, kailangan. Tapos, Eric, may kwento pa ako sa'yo. Go ahead, ma'am. Ang kwento sa akin, meron nagpadala sa akin ng information na itong si Nicolas Torre. Aroy, Kaya- ang unggoy, Nung sabi ni Diwata. Baste. Si Diwata, nung kinaladkad si PRRD, nitong mga group effort ng mga tanga na ito, sa The Hague, Kasama pag-uwi sila, na, meron din Remulian siyang yan, ha? mga maleta. Halaka! Natural, mga kababayan. Hindi tayo naniniwala na walang talent fee yung si Torre. Imposible, the monkey. Wala kang talent fee, Max. So, yes. Ang nagkwento pa sa akin, police. Does that surprise you? So kung Kasi dalawang nung maleta yan, ma'am, that's around 100 million pesos. I don't know kung dalawang maleta, pero maraming maleta daw. Halaka. Yun ang kwento. And then Patay kang Eric, unggoy ka. Magbaboxing ka sa kulungan. Mr. Boxing, Shadow Boxing Champion. even during the KOJC siege, magugulat ka ba nangyari? Kasi Duffel bag. si siege. Yes, duffel bag of Duffel bag. Kaya pala nasabi ni Torre na kapag si Sara na presidente, sabi niya sa Senate, madali lang yan mag-abroad ako. Mag-abroad daw siya, mga kababayan. Paano mo masusustain ang sarili mo sa abroad? Ano nga tawag ni Baste sa kanya? Uy, unggoy. Unggoy. Yun pala, mga kababayan. Ayan na. Pero ang nakapagsabi na, nakatanggap ng maleta, sabi ni Doc Badoy, of cash. Diba so, and then our banks At allow it. nakita yun, ma'am, sa airport, pinalusot niya papuntang Maynila mula sa Davao. Yes, yun yung reports na nakuha namin. Aha! Hindi niya sinasagot. Tapos, ang Anti-Money Laundering Council, who should be in the front line of all of Correct. this, is quiet.
no? Mhm. So there is a Arwin, nakitaan pala mga kababayan sa pinalusot sa Davao. 'Di ba? Sa Davao siya sa KOJC. grand conspiracy to steal from the Filipino people and to destroy our country. Yeah. Marami dyan nilagay sa pwesto ni Bangag para protektahan siya. Yan Gawin na mga kababayan, puppet, so tool, so in other words, no, para sa kanilang mga masasamang balak. to go back to what we're saying. Kaya yan si Tore, Nagpapasa- nagpapaawa-awa ngayon mga kababayan na trabaho lang putagis ka, Mr. Mungke. Mungkay? Lintik lang ang walang ganti sa'yo, Mungke. Tama tayo na ang Supreme Court andyan pa. No, Mhm. nandyan pa. Hiningi ni Associate Justice Marvin Leonen kahapon ba yun or the other day? Kahapon, ma'am. Yeah, Mhm. yung SARO. Saro. Yung So, special statement. allotment release Kwento mo yan, order. Eric, kung ano yung SARO na yan, no? Kung Opo. bakit mahalaga na hindi Special na yun. allotment. Ano yun? mahalaga po ang SARO o ang Special Allotment Release Order sapagkat resibo po ito kung kanino at sino ang nagpa-release ng pondo para sa isang proyekto. Saan napunta Saan at magkano ang naparelease. Makikita yan sa SARO kasi ang SARO ay naglalaman ng halimbawa 100 million pesos. Flood control, Ilocos Norte, Sandro Ilocos Marcos, Norte, release Sandro July Marcos, Charis Pimpenko. 2024. Area, Charis. ganito yan. Project delivery cost, ganito yan. Kontraktor, ganito yan. Ganyan yung SARO, Ma'am Lorraine. So, tama yung binabanggit po ninyo, Ma'am Lorraine, mga kababayan, that Senior Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen is getting into the right direction na buksan ang unprogrammed appropriations sapagkat dito po itinago. Ganyan ang pag-iimbestiga mga kababayan. Kaya nga, ang sabi natin na itong impeachment, dapat ibigay na lang yan sa Supreme Court dahil sila ang nakakaalam hindi kagaya ng andun sa Congress at Senado mga kababayan. Ang bobobo, talagang ang bobobo ng mga tao mga kababayan doon. Isa lang yan sasabi natin, mga bobo talaga. Magnanakaw pa. Ang mahigit 5,000 flood control projects in 3 years at ikinarga sa unprogrammed appropriations. And the only person, ma'am, papunta yan doon, the only authority in government that can make funding, release, approval, and Marcos lang. implementation of unprogrammed appropriations charge projects is the President. Siya lang ang pwede magpalabas Bangag! ng 5,000 proyekto na yan. Wala Ulit, kang, Eric, wala Eric, ka sorry, ng sorry. bangag. Hindi- Wala kang lusot bangag. Kaso lang mga kababayan, hindi pa mapapanagot yung si Ngagva sa mga panahong ito dahil hindi pwedeng ma-file ng kaso ang presidente mga kababayan Dapat sana impeachable lang. Sa impeachment yan idadaan. Kaso nga lang, kasabwat lahat ni Ngagva mga kababayan. Kasabwat lahat ni Bangag. Paano na Si yan? Amina can only recommend, but the approval must come from the President when the funding and the charge is unprogrammed appropriation. Yung And there are 5,000 Uy, pwede no? Pwede bago mag-eleksyon mga kababayan, ipa-impeach siya si BBM. Korte Suprema, madaliin nyo yan. Para pagdating ng, mga kababayan, pagdating ng 2028, hindi na si Bangag, ipapa-impeach na mga kababayan. Kung mayroon ng ruling ang Korte Suprema, wala nang reason mga kababayan hindi na ma-impeach si Bangag. I-pressure ang mga buaya. Wala na silang reason na hindi sila i-impeach. Tapos, kailangan mga kababayan makaalis yung Ngagvang yan. At hindi yan, mga kababayan, ang presidente kung mangyayari ang eleksyon dahil mandaraya. Mandaraya na naman yung animal na yan. Promise. Kailangang ma-impeach si Marcos bago mag-2028 election. appropriations for unprogrammed for flood control that Amina Pangandaman can only recommend, but the final approval under the rules. May yan ma'am, may Executive Order 112 yata, if I'm not mistaken. Only the President can sign the final release and approval. And then if you listen to the audio of Zaldico. Saldico. Tinay ko lang ngayon, sinabi niya, sinabi sa akin ni Amina at saka Sinong amo ni Amina? ni Bersamin na o si Try Give By, forget who, no? Basta si Amina nandyan, na utos ng Pangulo yan, yan yung gusto niya. Utos si Marcos. 100B. Para sa kanya. Grabe, no? Naalala mo, ma'am? Yeah. Naalala mo, kay nag-away Marcos. nag-away si Sandro Marcos
or pinagalitan niya at minura si Saldico dahil pinipiga ni Marcos si Romualdez at si Saldico. Ipasiguro nyo ang 100 billion pesos ko sa insertion. Pasiguro Hindi na kaya ipasok ni Saldico sa DPWH dahil nakapasok na ma'am ang iba pang insertion. Kay Romualdez mayroon, kay Saldico mayroon, at iba pang mga kongresista at pati sila Bersamin. So bubukol na lalaki ang budget ng DPWH, Ma'am Lorraine, kaysa budget ng DepEd. Hindi pwede yon. Bawal yon. Kaya hindi pa nangyari yon. Ang ginawa niya, inilipat niya iba sa unprogrammed appropriations. So mga 60 billion lang ang pumasok sa DPWH, mga 40 billion ang napunta sa unprogrammed. Binawasan niya ngayon ang kay Sandro Marcos ng 8 billion na cash advance na. Cash advance. Ay nako, Sandro, charis! Cash advance pa more! Ang insertion ni Sandro. Kaya nag-away sila. Minura siya ni Sandro Marcos. Nag-away, nagkalbutan ang mga aklaers, mga kababayan. Tinawagan ni Martin Romualdez Saldico na ibalik mo ang 8 billion dito na kinuha mo sa infrastructure project insertion ni Sandro. At dagdagan mo na lang ang program para kay Presidente. Kasi ma'am, pag saan program, delayed yon. May papatupad mo yon mga July, August, September na. Kasi magkokolekta ka ng buwis, uutang mo na ang gobyerno, at pupuntuhan, mag-realign ka. Kaya nagka-cash advance sila sa kontraktor. Magkawatan. Dahil wala pang pondo ang program, later on pa yon. Kaya ayaw ni Pangulong Kurakutan, cash advance ang mga kurakutan, mga kababayan. Duterte yan, na magkaroon ka ng napakalaking unprogram kasi matetenga ang mga importanteng projects. Ngayon, kung binawasan mo yan, ang regular projects, at inilagay mo ang pondo nila sa unprogram at ipinalit mo, therefore, maraming mga proyekto ang matetenga. Yan ang mangyayari, Ma'am Lorraine. Kaya tinanong yan ni Justice Marvic Leonin, saan ang SARO? Ano ang mga proyektong ito na naging priority sa unprogrammed appropriations? So ngayon, with that order of the Supreme Court, no, si Bangag kasi hindi naman siya sumusunod sa Supreme Court. Taxes na dapat sinoli niya, di ba, etc. Pero 203 billion pesos, Ma'am Lorraine. 203 billion, di ba? Ano ma'am niya, Ma'am Lorraine, mga kababayan, final decision yon. Hindi na appealable with pa. finality na. With finality, mga kababayan. Ayaw magbayad di Bangag. Kung magbayad man yan ng mga kababayan, kukunin sa gobyerno ang pera. Galing pa sa nakaw. Ganyan ka, Jungagers. Final. Pero dineded man niya. Hindi niya pinatupad. And he gets away with it, di ba? So, we expect, because the SARO nga is painted na sila in a corner. Di ba? Kasi matatrace na eh. Di ba? Matrace ito. So, hindi nila susunod. Parang yung ICI, di ba? Nagkunya-kunyari, pero ngayon may lumabas na yung findings, ayaw niya ilabas. Di ba? Yes. So, malamang doon sa findings na yon pinangalanan na sila. Di ba? Pwede. Baka man na-trace pati si Bersamin, si Pangandaman, si Punuan. Sila Yusek Jojo Cades, Yusek Adrian Bersamin. Lahat ng ito konektado kay Marcos. They cannot move around without Marcos approving it. Question, Eric. What was that 100 million insertion for Palaka, for Lisa Marcos? What was that for? Special project. Insertion din yon, di ba? Insertion. At ito ay kinare of kay Budget D na distrito sa Isabela. Malamang pinera yon, hindi yan. Ghost yun, ma'am, ghost. Pinera yon. Ginahasa ang Pilipino. Kaya kung hanapin ang SARO noon, ma'am, saan ang SARO ng 100 million na to, makikita ngayon sino ang nagpatupad. Saan ito ipinatupad at ano ang... Kasi after the SARO, Ma'am Lorraine, mga kababayan, pwedeng sumunod ang ocular inspection. Pag sinabing nagpatayo siya ng 10 daycare center sa Isabela, worth 10 million each, i-ocular mo ngayon, saan itong daycare? Malamang Ma'am Ghost Project yan. Pinera yan nila ni Lisa Araneta na wala naman siyang karapatan na mangialam o punduhan siya because she is not a government agency. Alam mo, pinanghahawakan ko talaga yung sinabi ni Inday na hindi pwedeng walang managot. At yan talaga yung... Kasi habang nandyan si Bangag, hindi naman... walang mananagot. Lahat pagtatakpan. No? Diba? Alam natin yon kasi siya yung mastermind eh. Siya yung... Si Bongbong Marcos ang mastermind. Diba? So, kailangan talaga magtanggalin na yan sa pwesto at hindi natin pwedeng hindi palampasin ito. Hindi natin pwedeng palampasin ito. No, kailangan managot kasi I'm really speechless at the degree of
of greed that I've seen. No, Ma'am, nakakalula ha. 100 Nakakalula talaga, no? billion na, Nakakalula. 100 B per year. Kota niya yun ha. Bahala kayo kung saan nyo kunin yan, but give me the 100 billion in the budget. Wow. At hindi pa kasama dyan, Ma'am Lorraine, ang almost 7 to 8 billion pesos na Office of the President budget na siya lang ang discretionary and confidential in intelligence. 8 billion pesos every year yan. Pero Hiwala yan. Nagtataka ako kasi itong mga tangang nagtumatakip pa para sa kanya, no, pinagtatakpan pa siya. Anong tingin nila, no? Anong tingin nila na hindi dadating ang araw ng singilan, lalo pa ngayon na bagsak na yung hindi ko naiintindihan yung under ng utak nila na pinagtatakpan pa rin nila ito at sinusugal nila yung pangalan nilang putik. Well, sira-sira na naman yung mga pangalan mo pag tumagal ka pa dyan kay Marcos, diba? So, hindi ko naiintindihan ang under ng isip nila. So, naniniwala pa rin sila na tatagal pa si Bangag. Hindi na nga natin naririnig, buhay pa ba ang putang ina yan? Sana patay na. Ay, ma'am, no, kumalat pala yun. Totoo ba yun, ma'am? Hindi ko nga ma-determine, ha? Hindi ko alam. Ang pinalusot nila na picture at video o video clip ng PCO, nandun pa si Enrile. Kaya nga Eric, no? And Sinecheck ko kung Enrile tsaka si galing ba ng Bersamin. PCO talaga. Oo. Tapos itong Dave Gomez, itong kalbong napaka-incompetent na secretary, has the bloody gall to file a case and to nananakot pa about fake news. Sa kanila nang galing yung fake news na yun na naglalabas sila ng video na proof of life yun 'di ba? Yun ang proof of life ni Bangag, 'di ba? Pero naglalabas sila ng lumang At saka yan si lumang video na kumbaga parang nangyari lang yun kahapon. Yes. Diba? So they are lying to the people. At saka yan si Dave Gomez, he's such a nightmare, no? Nightmare talaga yan na hindi niya alam ang trabaho niya at sa kanya nanggagaling, sa kanila nag-emanate ang fake news. Ano pinagsasabi mo, Dave Gomez? Tinatakot pa niya, ma'am, ang mga netizens, ang mga personalities, ang mga commentators, nakakasuhan daw niya. Kasuhan mong lelong mo. Ikaw ang unang gago usatan. Diba? Yeah. Oo, tarantado. Napakatarantado talaga. At saka alam mo nung panahon ni PRRD, never kami pumatol sa Citizen. Kasi nga, tanggap mo na habang nandyan ka, parte ng trabaho mo, ang batikos, 'di ba? Yeah, sasabihin namin, hoy Dave Gomez, napaka-incompetent mo, ubod. Narinig pa namin napaka-corrupt mo, 'di ba? Wow, isa pa 'yan, ma'am. Sobra. Marami, may record pati yan, no, na napaka-corrupt niya. Tapos ikaw pa mananakot. So, napaka-anathema kay PRRD na mananakot ang isang government official sa ordinary mamamay. Sasabihin pa niya sa Pilipino, no, sampalin mo ng 2 beses, di ba? Isa para sa iyo, isa para sa akin. Kasi ayaw niya ng abuso. Tapos ito mga stupid na ito, no, grabe mag-threaten sa Filipino people. Yan, sila matibag, no, mga yan. Grabe, nananakot para yung freedom of expression. Kasi bakit naman nila gusto tayong patahimikin? Kasi napakarami nilang katangahan at kalokohan at pagnanakaw at pag-aabuso at pagka-arrogante. And the incompetence is just wow. Really wow, pare. Diba? So, like that Bangag having an insertion, no president does that, idiot. Kasi ikaw nga nanggaling yung National Expenditure Program tapos ikaw pa mag-i-insertion. Meron ka pang PS, di ba? Kasi ibig sabihin ng National Expenditure, alam mo na kung saan mo lalagay, di ba? Tapos magpapahabol ka ng kailangan ko ng insertion. Tanga ka, Bongbong Marcos, ubod ka ng tanga. Kahit mas magaling pa ang tricycle driver sa'yo, hindi mo alam ang trabaho mo. Hindi ka pwedeng kahit na ano. Ma'am, mantakin mo nag-submit ka ng budget and then pinag-usapan ng National Budget Council, pinag-usapan ng mga economic and financial advisors and consultants mo, then isinumiti mo as National Expenditures Program. Pagdating sa Kongreso, ipapakatay mo. And then pipirmahan mo pa rin. Ipapakatay mo, gagawin mong hold up, istapa, sindikato, pagbalik sa'yo, sasabihin mo sa harap ng Integrated Bar of the Philippines, 4,125 pages, binasa ko yan. Paano magkaroon ng mga blank items? Tarantado. Diba? Ayun, binasa mo O ngayon, kaharap mo sa Supreme Court.
buwisit ito talaga, tarantado talaga, 'di ba? Ubod, 'di ba? Sarap patukan eh. Naalala mo, ma'am, very simple ang paliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte dyan eh. When there are blank items in the budget, that means criminal acts were committed. Yeah. So, hindi mo dapat pinirmahan yan. Ngayon, kung pinirmahan mo yan, ibig sabihin gusto mong gawin yan. Dahil pinalusot mo. And then it turns out, Oh yeah, go ahead, ma'am. mastermind. Siya Pala. At dito, ma'am, masusunog siya dito sa unprogrammed appropriations oral arguments. Kasi it will be raised as an issue by the petitioner that when the President does not consent to the unprogrammed appropriations, bakit pinarelease niya ang almost 5,000 flood control projects na ibinaon, itinago sa 2023, 2024, 2025 unprogrammed appropriations, where the authority of final approval of unprogrammed appropriations release will only come from the President. Paano niya sasagutin yan, Ma'am Lorraine? You know, Eric, no, I really cannot help but remember PRRD, and now I understand the wisdom of his words, no, when he would say, kahit na kumakain kami, kahit yung ilaw naka-on, kahit yung aircon naka-on, off nyo yan, okay naman yung pagkain nating simple, kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. Ano mo, para siyang mantra kay PRRD. So now that bumabalik siya, and I remember all those times when he would say that, and I would think, well, we kind of heard it already. Ilang beses mo na sinabi yan, di ba? But now, I get it. I get the wisdom. Because look at this nightmare of monsters, mga halimaw, who treat public coffers as if it's their personal piggy bank. They feel so entitled. That, you know, somebody messaged me that this Abante has a whole floor in Circuit. Circuit is an Ayala condo in Makati. He has a whole floor at dyan binababa yung mga maleta niya. And there is proof for that. Yeah, there is proof for that. So these are people who really Ayala feel so Circuit Mall yata ito, ma'am, no? Ma'am, you're referring to the Ayala Circuit Mall condominium. Yes, in Makati. In Makati, wow. He has an entire floor. Napakamahal dyan ng condominium unit, Ma'am Lorraine. Pera natin yun. Pera ng taong bayan yun. No? Ako, para I sound like PRRD na. No? Correct. Dapat lang. because he kept on saying it, Eric, you know, we had to eat simply. Honestly, I would, when after we had dinner with him, I would go home and eat a full meal kasi talagang konti lang. Pero sinasabi niya, okay na yan kasi yan, inuulit niya. So, ba't nang I get it? Kasi nga, tingnan mo yung kakupalan ng mga ito. Ang kakapal ng mga muka. Ang kakapal ng mga muka. And Ma'am, you know, in the almost 27 years ni PRRD sa politika, never mo siyang nakita na nagbago ng bahay, nagbago ang sasakyan, na namutik-tik ng alahas at ginto ang katawan. Ang mga relo niya tag 5 milyon, tag 10 milyon, ang sapatos tag 200,000, ang pantalon ang medyas ngayon butas-butas, 'di ba, ma'am? At yan ay totoong PRRD. At kung sa bahay lang siya, ang mga sinusuot niyang t-shirt, mga Motolite, mga t-shirt na mga battery, yung binibigay pag Pasko. Kasi nga, Eric, talagang meron siyang unnatural detachment from material stuff. Yes. Alam mo, kaya niya. Yung tinetest ko siya noon na, kasi chinichismisan namin siya kung sino yung may bahay na bigla na lang, sir, may mga bahay na sila sa Forbes. Ito, billion-billion, may mga lote na sa Forbes, ganyan, mga chismis namin. Sabi niya, nakukornihan ako sa kanila. Sabi niyo, bakit? Ayaw mo ba? Sabi ko, ayaw mo ba ng ganun? Ayoko, ganun. So, well, what for? Sabi niya, what for? I remember pa the way he said it, Eric, no? The way he said it. What for? He was really challenging me. Give me an answer that will make sense to me. Then I said, well, a better neighborhood, quiet. I don't need it. And then you know, oh my gosh, I'm gonna cry. I miss him so much. I really miss him so much. And PRRD lives by the words that he says. Yeah, he's not a bullshitter. Hindi yung diskarte na, diskarte niya lang na ayaw niya pero gusto pala. Hindi. Kung uyab siguro, baka sasabihin pa ni, saan? Pakita mo nga. Kung uyab. Pero pera.
Alahas? Pero gentleman siya, Eric, no? Kunyari, hindi siya bastos. nanlilibre siya sa amin sa dinner, pero sa karinderya. At saka yung sa tabi-tabi ng Oy, paborito niya talaga yung karinderya. Oo, at saka sa tabi ng may mga turo-turo, doon yan kakain. kami. But you know what, no? People who see his heart, no, and who really love him. Like me, I really love that man. I had so much fun with him. So much fun just sitting by the roadside. I would not have asked for anything more. Listening to his stories and really listening to his thoughts and his life, no? Galing Sharp sa mind talaga kahirapan siya. At saka alam mo siya, kung ano yung pinakagusto ko sa kanya, yung puso ni PRRD, talaga, ganda-ganda ng puso niya na mahal niya yung mahihirap. Ayaw niya yung inaabuso, yung mga abusado. Hate niya yan, no? So, itong mga ito, siguro gusto niyang pagsasampalin itong mga parang ako gusto ko sa kung pwede lang, di ba, ma'am? Naalala mo when he spoke in Cebu yata? Yung nagbubuo pa ng mga maisog rallies, I think second or third rally, nang sinabi niya, ipanalangin nyo na hindi ako makakabalik muli sa kapangyarihan dahil pag-aaristuhin ko talaga kayo. Ipupusas ko kayo. Yeah. Referring Sinabi to niya yun sa Kongreso. Sa Kongreso pala, ma'am. Yeah, Kongreso ang sinabi niya. At referring doon sa mga magnanakaw, sa mga buhaya. Yeah. Tuwang-tuwang taong bayan. Natin, nababalik siya para pag-aarestuhin niya yan, no? Kung may Red Gov lang, pwede, bakit hindi? With PRRD there at the helm. Kung magkaroon ng revolutionary government later. Why not? Kaya Eric, si John Vic Remulla, he's imitating PRRD. Trying hard. Oh my! Trying hard. Third-rate copycat. Si group effort, no? Malayo. Number one, si PRRD hindi hambog. Si PRRD hindi magnanakaw, hindi kurakot. At ang pinaka-iba kay Tatay Digong, authentic. Yeah. Hindi siya fake. Kung ano ang pagkatao niya, ang pagmamahal at paglilingkod niya, yun talaga siya. Hindi niya yun ginigimik. Hindi kagaya ng nagbabait-baitan, hindi siya ganun. Yeah, and yung respeto niya sa batas. Yeah. Hindi pwedeng talagang yun ang magre-revert talaga siya parate sa batas. At saka yung pagmamahal niya sa mahihirap. Kahit na 1 million lifetimes ka, John Vic, hindi mo experience yung pagmamahal at tiwala ng taong bayan kay Digong because Digong is the real deal. You're just a yaya of these plunderers. Kahit magtakbo yung senador si John Vic, papusta ako, hindi mananalo yan. Hanggang Cavite lang yan. Andyan si George Kupal. Diba? I'm saying lahat sila, parang si Virus, ganun din, no? Mga ambition nila. You'll never, because they don't get it eh. They don't have it eh. They don't have what the Dutertes have, yung real heart for the poor and yung excellent executives. Alam na alam ko anong gagawin. Grabe, sobrang husay.